Treasure hunting weekend, mga ka-TH. Papunta kami ngayon sa medyo mataas na bundok ito. Ito, masukal na yung daanan, wala ka nang makikitang foot trail, wala nang daanan. Kaya sabi ni Pendulum, baka mayroong mga banakon dito, yung mga king cobra na endemic dito sa Pilipinas sa atin. Nakakatakot nga yan. Buti nga ay wala. So ito ang aming puntahan ay mayroon daw tatlong nakalinya na tuog tree na century old tree sa tuktok ng bundok. Kaya yun ay ipa-detect nila kasi marami daw mga treasure hunter na naghahanap ng tatlong tuog tree na yan na nakalinya. Dalawa diyan ay patay na. So ano nga bang importansya ng mga tuog tree lalo na kapag dead, kapag patay na? Ay maganda kapag patay na. Ang ibig sabihin kapag patay na tuog tree na century old, ibig sabihin yan ay sa ilalim niyan ay mayroong tunnel or di kaya ay mayroong malapad na simento. Kaya hindi nakasipsip ng bitamina yung mga ugat ng kahoy kasi nga merong sabihin natin tunnel o kaya merong binuhos na simento sa mga roots sa ugat ng tuog. Kaya yun, ano bang binuhusan kundi kayamanan, di ba? Ano bang nilagay sa tunnel kundi kayamanan din? At alam na natin na karamihan ng dead old tree, lalo na tong tuog tree, ay marker yan ng Yamashita treasures ng mga Hapon. Pwedeng treasure yan ng mga sundalo lamang katulad ng mga sarhento, mga lieutenant, colonel, captain. Kasi kapag treasure na ng general o ng emperor, ay nakadesenyo talaga ang lugar. Nakadesenyo. Hindi lang gumamit ng dead old tree or old tree ang emperor treasure site. Kompleto kasi yan. Meron ding bato, mga big boulder na hinugis. Example, hugis pagong, hugis ibon. At merong mga marka na kanji. At yan ay karamihan ay cruciform or itong nag-cross ang pagbaon. Tinatawag ko yan na cruciform plan. Karamihan ganyan talaga ang sa emperor or general treasure. So kung cruciform, merong apat siya na dulo ang cross, di ba? Sa bawat dulo, example, north, south, ay merong mga laman yan. And then west, east, meron din yan. At sa kalagitnaan ng cross, ay pwedeng nilagyan din yan. So, ganyan yung sa general treasure site. Bakit nga ba hinihiwalay-hiwalay ng general or ng emperor ang pagbaon? Bakit hindi sa isang lugar lang ibinaon ang kayamanan? Ang kasagutan niyan ay para hindi lahat mahukay kapag mayroong makahukay sa treasure site, ay swerteng tatamaan ay isa lang. Isa lang sa apat na nakabaon. So kung apat na digging spot ang pinagbaunan, apat, isa ang natumbok ng treasure hunter. So uwi na yun, di ba? Maligaya na ang mga treasure hunters. Kahit dalawang bareta lang, uwi na, di ba? Bakit maghukay pa tayo? Pero kapag general treasure site, kapag nakuha mo yung isang giveaway, ay mayroon pang natira. At pinakamalaki doon ang treasure bunker na marami nang nalagas na buhay. Maraming na disgrasya dahil sa treasure bunker na yan. Okay, so itong aming pinuntahan ay 1 oras kami dito na umakyat eh. Mainit ang panahon ngayon. Tig-init kaya talagang hingal. Hingal na hingal. So ito na. Nakarating na kami sa lugar. Ayan. Ayan si Pendulum.
at ang kanyang expertise sa pendulum. Bilib din ako dito kay pendulum. Matagal na kasing gamit niya yan, kaya familiar na sa kanya kung ano ang mga ibig ipahiwatig ng kilos ng kanyang pendulum. So katulad din sa akin, hindi na ako nagmamaster ng ibang gamit kasi hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng mag-serve ng dalawang master. Parang ganun yun. So kung gusto mo magiging master, imamaster mo ang pendulum, sa pendulum ka na. Gusto mo ng dowsing, sa dowsing ka na. Gusto mo ng japwand, sa japwand ka. Hindi pwedeng lahat ay master mo, hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Isa lang talaga. Nakarinig na ba kayo ng master na Shaolin? Na master din sa karate? Ang Shaolin ay kung fu yan eh. So, animal forms ang gamit ng kung fu. Walang Shaolin na karatista. Hindi pwedeng dalawa ang style o discipline. So, ganun din sa mga gamit. Kung ano ang master mo ay yun talaga ang i-master mo. Katulad ni pendulum. Ito tested na to si pendulum. Dalawang beses na nakahanap kami ng talagang legit na treasure site. At pareho ang tinuro ng aming pendulum at ng aking dowsing. So diyan ko nasabi na pwede rin pala makahanap talaga ang mga kagamitan na ito. So ito yung sinabi ko na dead old tuog. Ayan o. Dead old tuog tree. So dito kami nag-detect sa malapit sa isang tuog, yung sa gitna. At ito ang itinuro. Ngayon ano ba to? Itong patay na kahoy na yan, no? Yan ay sampalok. At ang sampalok tree daw na yan ay malaki yan dati, malaki, matanda na, dead old sampalok tree. Kapanahonan ng hapon. Marami ang nakakuha sa sampalok mga katiyets. Kahit saang dead old sampalok or or century sampalok ay merong hukay yan sa ano, merong hukay talaga yan sa kanyang gilid. Ang mga kahoy na yan, sampalok ay isa sa paboritong pagbaunan ng hapon. Kasi ang sampalok kasi kahit mamatay yan, ay merong tutubo na sanga sa kanyang gilid. Kaya matagal mamatay ang sampalok. Kahit mamatay yung pinakapuno ng sampalok, ay meron pa rin tinatawag na salingsing. Sumasalingsing. Tumutubo sa gilid niya ng mga sanga. Kaya abutin ng 100 years ang sampalok at pwedeng gawing marker ng hapon. At marami na rin sa nabalitaan kong nakakuha dyan. Okay, so ito, ito nahanap na ni pendulum. Pumuesto siya sa 4 na direksyon ng kompas. At ito nga, ito yung tinuro ng 4 na posting. So ayan, malakas ang pagbilog. So, dito na area. Ito na area yan. Ayan, so malapit nga siya sa tuog. So ito ang maganda sa lugar kasi may history na may mga Hapon daw dito kasi tuktok ng bundok yan. At pangalawa ay mayroong marker which is the tuog tree. At pangatlo ay mayroong detection. Ang kulang lang dyan ay bato na may marka. Bato na mayroong mga signs. Ang nangyari kasi dyan, kahit may bato dyan na may sign, ang nangyari ay pwedeng natabunan ng mga pagbaha o paglandslide yung mga bato. Kaya hindi na natin nakita. Nakita natin yung isang marker lang na tuog tree.
At meron namang malapit din na creek sa tuog na ito. Kaya meron na creek, tuog. So bato na lang talaga ang kulang, bato. Bato na may hugis o bato na may marka. So ito kapag ibinaon lang ito ng 3 meters o 4 meters, maaabot pa nitong geotech lead system. Meron kasing identification button yan. Ma-identify niya kung precious o hindi ang na-detect. Kaya sa ganitong gamit, hindi ka pwedeng hukay ng hukay. Kasi kung hindi precious, bakit hukayin mo pa? Di ba? Pero kapag may sign, may malaking bato, may marka, ang detection ay hindi precious, pwede pa rin hukayin kung may mga signs. Kasi minsan ay diamonds lang yung binaon at precious stone. Hindi yun ma-detect sa mga ganitong mga detector. Yung mga diamonds at precious. Kaya pwedeng hukayin pa rin ang lugar kapag mayroon ngang legit na markers na gawa sa bato. Alright, so kung magpaalam na mga ka-TH, paki-comment na lang sa ating comment section. Anong masasabi nyo sa treasure sa Sampaloc na na-detect namin sa Sampaloc, Dead Old Sampaloc Tree. At sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat mga ka-treasure hunters.